Mga kapatid, kada taon, every year, maririnig natin sa ating paghahanda para sa Kapaskuhan ang ebanghelyo ng genealogy o yung listahan ng mga ancestors ni Panginoong Jesucristo in the line of David. Iba't iba, sari-saring mga tao ang ating napakinggan. Iba't iba ang personalidad na nauna bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Sa binasang listahan, may mga mayayaman, may mga mahihirap, may mga hari, may mga simpleng tao, may mga local Israelite, may mga foreigner, may lalaki, may babae, may matanda, may bata. Sari-sari, iba't iba, there is no pattern, it's like a random mixture ng mga katauhan ng personalidad. So every year, kapag naririnig ko yan, ang pumapasok na imahe sa aking isip ay yung halo-halo. A very Filipino idea of mixture. Pero yung aking pananaw sa halo-halo ay medyo may pagkakaiba, bunga ng aking experience nung ako'y bagong pari pa lamang 14 years ago. Nung ako ay na-assign 14 years ago sa Palawan, meron kaming isang maliit na quasi-parish doon. Merong local elementary school. Once a month, sinisikap naming makapunta doon, makapagmisa kasama ang mga bata, at despite the fact na maybe 60% of them are Catholics, some percentage are Muslim, another percentage are other religions. Dahil nga mga elementary students, nagpupunta kami doon para kausapin sila at makapagdaos ng isang selebrasyon na kahit papano kami ay sama-sama, kami nagkakaisa, kami nagdarasal sa ating Panginoon. Ang mga batang ito na pinaghahandaan na ang pagdating ni Father every month, ay maghahanda rin ng kanilang alay. Because ito yung nakikita nilang ginagawa ng mga matatanda, so ganun din ang kanilang ginagaya. Pero may kakaibang characteristic ang kanilang offertory. Basta kapag tapos na yung homily ni Father at mag-offertory na, ilalabas na nila sa kanilang bag o hawak-hawak nila yan, yung kanilang isang supot ng bigas. To be more precise, yung supot na yon ay may lamang isang tasang bigas. Most often, not more, not less. Bawat bata may isang tasang bigas na nakalagay sa isang plastic bag. So nakahanda na rin ako, may isa akong lalagyan para tanggapin ng malugod ang kanilang dinala bilang pakikibahagi sa selebrasyong ito, ayon na rin sa kanilang nakikita sa kanilang mga magulang. So you can just imagine 40, 50, 60 children lining up, may daladalang isang tasang bigas na nakalagay sa plastic at tuwang-tuwa na yung kanilang turn na makapag-abot nito ay darating. I am not an expert on rice. So what they give us, we put in one container. Nung first time, pag-uwi ko sa kumbento, ang sabi ng aking mga kasama, "Oh Father, paano natin to isusort out?" Sabi ko, isusort out. Tingnan nyo naman Father, mayroong magandang klase, may hindi magandang klase, may pang restaurant, may pang bahay, may ganito, may ganyan. Sabi ko, pagsama-samahin nyo na lang. Rice is rice.
Kung bigas yung isa, pagsamahin ninyo, hindi na natin malalaman kung ano yung ano. So, everything, halo-halo, ay magsasama para iluluto namin para sa aming hapag. This is what I see as a combination ng kabutihan ng Panginoon. Walang perpekto, walang pinakamaganda, walang pinakapangit. Lahat may pinagdaanan, lahat may kwento, lahat may particular, unique characteristic. But they are all eventually still blessings from above. They come from the hearts of beautiful, prayerful children. At isang kagalakan na ang kanilang pagsasama-sama, isang kagalakan na silang pinagpala ay magkaroon ng simbolo rin ng pagsasama sa aming hapag. This is halo-halo. This is joining together. This does not look at imperfection. This just looks at the beauty, the grace of God. Look at the genealogy of Jesus. Nung una sabi nila, ang tagal naman ang pagdating ng Mesiyas. Bakit siya yung magiging ancestor? Kung siya yung nandyan, abay parang hindi na darating ang ating Panginoon. Bakit siya? At the end of the day, dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At the end of a beautiful journey, we still come to the baby in the manger at Christmas. At the end of the day, the promise of salvation is fulfilled. Borrowing this and taking this to our own experience, we look back at 9 months since the start of lockdown has been declared sa Pilipinas. Kalagitnaan ng March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The 9 days of preparation now is actually a looking back of the 9 months na tinahak natin. Kakaiba. Hindi tayo na-prepare. Wala tayong gamot. Everything in the world has changed. And there are difficult experiences. There were difficult journeys. There are peculiarities. There were tears. There were challenges. There was and is sickness. Yung iba nakasurvive. Some and many we have lost. It has been a journey. Many times a journey of ups and downs. Sometimes a journey that hurts. Still, it is a journey. At sa bawat kwentong dinadala natin ngayon before the altar of the Lord, sa bawat hinaing na dinadala natin ngayon sa ating ginagawang simbang gabi, sa bawat tao, sa bawat pangalan, sa bawat mukha na ating naalala, pinagdarasal, minamahal, we want to end with Christmas, and we want to begin with Christmas. Ang nabasa ni Reverend na Ebanghelyo ay simula ng Ebanghelyo. Hindi yan yung katapusan ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ito'y simula. Napakagandang simula. Anuman ang ating pinaghahalo-halo ngayon, anuman ang ating pinagdaanan ngayon, anuman ang dinadala natin ngayon, anuman ang binabalikat natin ngayon, ang ating panalangin, Panginoon, dadalhin namin ito sa simula ng Kapaskuhan. Pagninilayan namin uli ang simula ng iyong presensya. Halo-halo. Iba-iba. Natatanging. Pero ang ating Panginoon, ang siyang ating sandigan, ang Panginoon, ang ating lakas,
ang ating Panginoon, ang ating kaligtasan.